Ang dati alam ko kay Pangulong Erap sa PICC. PICC po. Eh ngayon pala si Vice President Noli Castro sa PNB naman. PNB? Oo. So, titingnan ko at isa sa kinukonsidera ko, Igan, hihingi ako ng makikiusap ako sa pamahalaan ng Makati na yung dating City Hall namin, kung pwede na rin ako doon mag-opisina dahil sa malaki-laki ang lugar at mas malapit sa tao kaysa naman sa kung saan pang mga air-condition at lugar na pupunta yung mga tao. Okay, nakagawian na sa isang Pangulo kung saan yung probinsya niya napapaboran. Kunyari, itong pinakahuling Pangulo natin, maganda rin naging improvement sa Pampanga. Sa inyo po, ano pang, pati ho ba Makati, maundad na ho Meron ba kayong napipisil na lugar na gusto nyo papaul na rin? Ang aking priority, Igan, kukuha ko ng mga modelong, magagawang modelong mga local governments na nangingailangan talaga ng suporta na bukas makalawa, may angat ito sa kahirapan kanilang nararanasan. Okay, medyo emotional itong tanong ko dahil iiwan nyo ho itong Makati. Ano bang mensahe nyo sa mga sumuporta din sa inyo dyan at talagang pinakita rin ng pagmamahal sa inyo sa pamamagitan ng pagsuporta din sa inyong mga anak na tumakbo at nanalo? Alam mo, Igan, naalala ko yung kasabihang parting is a sweet sorrow. No? Kahit na paano, nakalulungkot din na ako mapupunta na sa ibang pwesto. May iwanan ko ng pamamahala ng lungsod na aking pinamahalaan ng mahigit sa 20 taon. Pero sabi nga, we have to move on. Kaya sa inyo pong mga taga-Makati, maraming salamat po sa inyong dasal at suporta noong mga panahong ako ang namumuno sa inyo. Sana huwag po kayong magpabaya. Pagpatuloy po ninyo ng pagdadasal para ako ho matama sa aking gagawin sa bago kong pwesto. At sa inyong mga tulong nung nakaraang halalan, hindi ko po yan makakalimutan. Okay. Nagkausap na raw kayo ng iba-ibang mga dating Vice President, Mayor? Wala pa, Igan. Plano pa lang. Plano pa lang. Ang una ko yatang makakausap si Vice President Noli Castro, kaya lang nasa abroad siya. Abroad. Dadating yata sa mga June 13 naman. Okay. Congratulations po. Maraming salamat sa oras. Sana kahit Vice President ka lang talaga, hindi kayo mahirapan na maimbitahan ka dito. Aba, hindi magbabago ang tawag ko sa iyo. Hindi Arnold, Igan ka pa rin. Okay, maraming salamat po, Vice. Salamat, Igan. Incoming Vice President, Jomar Binay. Para sa ating hirit panahon, ang Kalakhang Maynila ay makararanas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ayon sa Pag-asa, ganyan din po ang magiging panahon sa Mindanao dahil daw yan sa umiiral na Intertropical Convergence Zone sa rehiyon. Ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Alamin natin later sa showbiz ngayong umaga mula sa ating morning katsikahan na si Luan D. Luan. Thanks, Igan. Charlie Sheen dumalo sa hearing ng domestic abuse case laban sa kanya. Isinasaayos na ang plea deal ng aktor pero maaring sa July pa raw ito ma-finalize. Ayon sa abogado ng asawa niyang si Brooke Sheen, posibleng magkaroon daw ng work release arrangement. Ibig sabihin, sa loob ng 30 days, makukulong si Charlie sa gabi pero palalayain naman siya tuwing umaga para makapagtrabaho sa isang theater company. Hindi pa naman ito kinukumpirma ng korte sa media. Christmas Day nitong 2009 nang magsumbong si Brooke ng pananakit at pagbabanta laban kay Charlie. Formal na nakasuhan ng misdemeanor assault ang aktor nitong February. Samantala, Usher todo promote sa bago niyang album. Yan ang chika ko mamaya, kaya huwag kayong bibitiw. Gown ni Princess Diana na isubasta sa halagang katumbas sa mahigit 12 milyong piso. At food blogging na uuso ngayon sa London. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Lalong nagiging masarap, crispy at incredible ang umaga.
with unang hirit at CDO Ulam Burger Crispy Patties, ang Crispy Baon Burger. Sobrang init. Suddenly, uulan. Suddenly, mainit ulit. Suddenly, magkakasakit. Sapat pa ba ang proteksyon niya? Mag-Celine araw-araw. Most prescribed by doctors. Laban sa matinding suddenly. Celine, protect todo, anumang panahon.